Nagkakainitan na mga kababayan, nagkakainitan na. Dalawang kandidatong kongresista ng Caloocan nagkakainitan na. Sino ba itong mga kandidato ng barangay ng Caloocan City sa 2nd District na nagkakainitan? Si dating Congressman Igay Erice at saka si Congresswoman Mitch Kahayon. Nagkakainitan. Sinampahan ni Congresswoman Mitch Kahayon, oy, si dating Congressman Edgar Igay Erice, mga kababayan, sinampahan ng kasong pambabastos daw. Sapagkat niyurakan na daw niya ang pagkababae ni Mitch Kahayon. Di ba mga kababayan, itong si Mitch Kahayon, Congresswoman Mitch Kahayon ay inamin niya, kaya siya pumirma sa impeachment ni VP Sara dahil makakatanggap pa daw siya ng 150 milyon na halaga ng mga ayuda. Kaya naman mga kababayan, si Mitch Kahayon binira ni dating Congressman Igay Erice, binira ng binira. Tinira ng tinira, talagang below the belt na talagang tira. Talagang below the belt na mga kababayan. Kaya sinampahan ng kaso. Biruin mo, sumasayaw daw ng naka-shorts na maiksi. Litaw, labas na daw yung cleavage, tapos dumidila pa. Grabe ka naman, Mitch Kahayon. Kung ganyang klaseng sayaw ba naman ang ginagawa mo, narapat ba yan sa isang congresswoman na katulad mo kung ganyan ang ginawa mo sa... Oo nga, napanood ko rin yung TikTok mo. Napanood ko yung TikTok mo. Pero sabi ni Congressman Igay Erice, totoo ba kaya ito? Na wala raw nagagawa si Mitch Kahayon, oy, dahil puro pamimigay lang ng ayuda ang kanyang proyekto. Totoo kaya to? Ito, panoorin natin yung video mga kababayan Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please like and share, subscribe at pakisama na rin ng bell all button para updated kayo dito sa ating mga balita at mga kaganapan sa ating channel. Nakalabas yung cleavage mo, naka-shortcut, tapos provocative dance, tapos nakalabas yung dila mo. Maraming videos. I don't think that is misogynistic. I don't think that I violated her as a woman. I simply describe what she's doing in the campaign. And it's a valid issue because she is my congresswoman now in Congress. She is the congressman or representative of the people of Caloocan. And she should not be doing what she is doing. What is she doing? What are you referring to? Well, I provided you with some videos of... kasi pinagtatakpan niya yung kakulangan niya sa mga programa. For example, in education, when I was congressman, I was able to build hundreds of classrooms. Almost 90% of public schools in Caloocan na paayos ko nung akong 10% na lang yung gagawin niya, hindi niya pa nagawa. Zero hanggang ngayon. Not one classroom was constructed during her term. Yung infrastructure niya talaga namang puro kalokohan, puro daya. At pangatlo, hindi mo maririnig siya sa Kongreso. Okay, but when you say that yung mga infrastructure niya puro daya, ano pong basis niyo to say that? Meron naman. It will, for example, napagawa ko na yung kalsada, bagong-bago, hindi naman bumabaha. Para lang makakaroon ng mga infrastructure project, lalagyan niya ng kanal sa gitna na malaki. Gigibain niya yung kalsada. So actually, kino-complain ko na ito sa DPWH. Pero, it will be, it's another story. But, yun, pinoproject ko yun sa mga taong bayan through videos,
during my campaign. Tapos sinasabi ko, pinagtatakpan niya yung kakulangan niya sa edukasyon, pinagtatakpan niya yung kakulangan niya sa infrastruktura, pinagtatakpan niya yung kakulangan niya sa Kongreso. At ang ginagawa niya, pupunta siya sa mga gymnasium, sasabihin niya, si Egay, walang binibigay na ayuda. Ako puro ayuda. Kasi alam ko, kailangan niyo pera. Tapos magsasayaw siya ng TikTok. Ang provocative kung artista siya, okay yan. Kung performing artist siya, dancer siya, okay yan. Pero kung nakalabas yung cleavage mo, naka-shortcut, tapos provocative dance, tapos nakalabas yung dila mo, maraming videos na nakalabas yung dila niya. So, she is not just representing herself. She is representing 200,000 voters of Caloocan. Kaya nga sa Kongreso, di ba, pati sa dress code, may standards eh. So, tinatanong ko lang yung mga mamamayan ng Caloocan, ako, hindi acceptable sa akin yung ginagawa niya. Acceptable ba sa inyo yan? Pinapakita ko. Dinidescribe ko. At sinasabi naman ng mga nakikinig sa akin na hindi rin acceptable sa kanila. Do you get the same reaction from women? Yes. Hindi ba sila na-offend dun sa sinabi Hindi naman. mo? Kasi yung sinabi ko naman is, alam mo, kung siguro kung mga 70s, 80s, yung the word na yung narinig nyo, baka offensive. Pero ngayon hindi na. Makikita mo nga sa social media, di ba, na mas matitindi pa yung mga salita. Pero there is no other word to describe what she's doing. But siguro spur of the moment, excitement of the crowd, baka pero ngayon, pag nagsasalita ako, hindi ko na binabanggit yung ginaano ko na lang. Ito yata mga kaubayan yung video na sinasabi ni Congressman Egay Erice. No? Tingnan nyo mga kaubayan. Tingnan nyo. Galing sumayaw, di ba? Galing sumayaw. Galing sumayaw. Pero mga kababayan, inamin talaga ni Congresswoman Mitch Kahayon-Oy na wala talaga siyang ginawa. Wala talaga siyang nagawa sa 2nd District ng Caloocan. Wala talaga siyang nagawa. Ito, pakinggan natin ha. Dahil in-interview siya dito sa Teleradyo Serbisyo ng isang ito ha. Alat na yung video na yon. Opo. Kung medyo seryoso yung paratang po sa inyo ni Mr. Erice na yung binanggit niya na wala daw po kayo sa Kongreso dahil mamahagi lamang kayo ng ayuda. Ano po ang sagot niyo doon sa paratang na yun ng dating kongresista? Ayan ha, sabi mismo sabi mismo ng reporter ng Anchorman na wala daw si Congresswoman Mitch Kahayon-Oy sa kanyang opisina dahil namimigay lang ng ayuda. O, di ba mga kababayan? Ayan, pakinggan natin kung anong sagot niya. Ibahagi pa rin po yan ang kanyang paninira. Sapagkat sa totoo lamang po, kung bibilangin mo ang batas na naipapasa natin at sa mga hearings na ina-attenda natin, tayo po ay napakarami. Bagamat kasi matindi kasi ang pagpapamigay talaga naman natin, hindi natin ikakaila na tayo ay nagpapamigay ng ayuda dahil Christian, yan ang pinamimigay ng ating gobyerno ngayon. Kumbaga ito nga yung sinasabi ko sa tao na ito ang available. Ayan, inamin niya talaga na wala silang ibang project ngayon dahil ang pamimigay lang ng ayuda ang available na project ng gobyerno. Tuloy natin ng gobyerno ngayon, bakit hindi ko ipamimigay? Yeah. Diba? Hindi ko pwedeng itago ito, hindi ko pwedeng i-hold ito, kinakailangan ipamigay. Ngayon, pagdating naman sa Kongreso. Ayun ha, narinig nyo ha, walang ibang programa ang gobyerno ngayon kundi mamigay lang ng ayuda. Ito pa. Ito, Christian, I am the vice chairman, I'm one of the vice chairman ng Committee on APRO. So meaning, yung budget season pa lang, abalang-abala na kami. Halos hindi na nga ako pumupunta dito sa distrito kung dumadating ang budget season. At pagdating naman sa mga pinapapasa natin na
sinusulong natin na batas, mas marami ako. Kaya nga dapat dito na lang yun sa Distrito 2, na ipalalabas na lang namin kung sino ba ang mas may pinakamaraming na ipapasang batas. Kaya Batas ang pinagyayabang. Ano bang batas yan? Mga batas na hindi naman na ipapatupad ng maayos. So ayan, mga kababayan, ha? Napanood na, narinig nyo kung ano yung mga sinasabi niya. Balansin natin kung sino sa kanila ang may magandang mga nagawa sa Distrito 2. O yan, mga kababayan ko dyan sa Caloocan, sa Distrito 2. Piliin nyo kung sino pinakamagandang congressman dyan sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, pareho lang silang dalawa. Ha? Kung mayroon sana mag-a-apply dyan na bago naman para masubukan nyo naman yung ibang ano. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong panood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At tulungan nyo naman akong makaabot tayo ng 10,000 bago matapos ang taong ito. 10,000 subscribers, ha? Hindi 10,000 palipad nyo.